Hello everyone, my name is Janice Pangatuyafet from MM4A. In this video, I will share our business na pinagkukunan namin ng sapat na pinagkakakitaan ng aking magulang sa ngayon. At ito ay ang gulayan namin. So, let's watch this. So, ayun po yung litrato na kung saan ay nag-harvest na po kami ng aming tanim na talong. So, hindi ko po sa inyo mapapakita yung tanim namin kasi po nasa bukid po siya. At hindi ko po kaya pumunta mag-isa kasi po sila lang po yung sinama. So, ayan po, makikita nyo po dyan na tulong-tulong po kami na mag-aayos ng mga talong. Pili po namin yung mga maganda. At yan po ay ibibenta namin sa market. Kung saan meron na po kaming suki roon na bibili po ng aming gulay. Ito po ay binibenta namin sa market. At yung iba po is, binibenta rin po namin dito sa amin ng 1 kilo, 25 pesos. So, ayan po ako. Yung mga, yung may mga sira na, pinili ko po siya at binibiyak ko po para po maibenta pa. So, para hindi po siya masayang at maibenta ko pa po siya ng 20 pesos. Para hindi na rin po sila mahirapan na mabiyakin po yung talong kasi baka po may sira. So, hindi na po sila mahirap. Ito yung karaniwang ginagawa namin lalo na pag sobrang dami na talaga ng may mga sira. At karaniwang ginagawa talaga namin ito para makadagdag na rin sa pang-araw-araw na aming gastusin. Sa pagbebenta namin ito, minsan ay nilalagay na lang namin sa labas ng aming bahay upang kahit paano ay kung may dadaan, meron bibili. At yung iba ay nilalako para yung iba kasi hindi sila makalis ng bahay kaya pinupuntahan na rin namin para sila ay mapagbilihan ng aming gulay. At ayan, tapos na po ako sa pagbibiyak at pagtanggal ng may mga bulok, yung mga butas ng talong na may sira na. At ngayon po ay sinusupot ko na po siya para walang pong kiluhan pero tansyado na rin po yan. Isang supot po is 20 pesos. So, ayun na po. Malapit ko na po siya matapos. So, ilalagay ko na po siya sa labas para po maibenta na. At meron din po kami rito petchay na ngayon po ay sobrang nadurog siya ng bagyong Christine. At yan po, hinarvest na po siya kahit na sobrang liliit pa ng iba kasi po masasayang yung mga dahon niya. Kasi sobra talaga pong nadurog po siya yung mga petchay na yan. Ayan, kahit ganyan po yung itsura niya ay pwede pa po siyang ibenta. So ngayon nagtutulungan po yung aking magulang para po ito ay maibenta pa. Kasi po bandang paggabi na at ito ay inaayos na ng madalian para po kahit papano ay maibenta pa ito. So ayan. So alam naman natin na ang petchay na pananim na gulay natin ay napapanahon lamang lalo na ito ay sobrang daming tubig na kanyang kailangan. So kahit maliit pa yan, dapat palagi mo siyang dinidiligan gano'n. Tapos, dapat kung magtatanim ka niyan ay tag-ulan at hindi yung tag-init kasi hindi siya mabubuhay hindi lahat mabubuhay at yung mga dahon niya ay maninilaw. Hirap ng buhay ngayon, hindi na pwedeng merong sayang. Kaya nga, dapat ay ito ay alagaan. So, ayan, ngayong araw ay nag-harvest kami ng sitaw na pinagtutulungan naming magkakapatid upang ito ay i-harvest na nakatanim po siya sa bukid. Medyo marami-rami na rin yung makukuha namin na sitaw. Ito ay, dahil sa magandang panahon, ito ay na-harvest namin ng maayos. At sobrang ganda ng mga bunga niya at mahaba rin yung mga sitaw at yung mga dahon niya ay malulusog. Yung mga malalaki na sitaw o yung mga lumaki na buto ay yun yung gagamitin natin upang magpatubo ulit ng panibagong tanim natin na sitaw. So, ayan. Papakita ko po sa inyo yung proseso na ginagawa namin upang ito ay magtanim ulit ng panibago. Sa unang proseso ay nariyan yung binibilad namin na hinugna na sitaw at binibilad namin siya ng ilang araw upang ito ay buksan at kapag medyo dry na yung buto niya ay pwede na natin itong patubuin. At habang ito ay tumutubo, kailangan natin na ito ay ilipat na sa ating tataniman at doon na siya lumaki. So, sa proseso na yon ay lagyan mo na siya na yung mga pampataba para malusog yung kanyang mga ugat. Kapag nakikita mo na ito ay lumalaki na at meron na siyang yung tinatawag nating ugbos ay yun yung pinaka dulo niya na kung saan yun yung gagapang upang tumaas yung ating sitaw. So, kailangan mo nang lagyan siya ng halimbawa kawayan upang doon na siya gumapang o lumaki. Or maaari rin gayahin mo yung ganyang paglalagay ng mga patpat, gaya ng sa amin, na karaniwang ginagawa ng aking ama upang ito ay maganda yung kanyang style ng yung bunga, yung pagkakabit-kabit niya ng mga dahon. Kapag ito ay lumaki na at meron na siyang mga bulaklak,
So, kapag ka nakikita mo na maraming mga insekto, kinakailangan mo rin itong mag-spray ka ng pampaalis sa mga ito upang hindi siya sobrang madurog o madami sa mga uod na dadapo dyan sa iyong gulay na sitaw. Siyempre, kapag ito ay may bunga na, mag-aantay ka na lamang ng 60 to 50 days o aabuti ng 2 buwan. At pag mag-harvest ka naman, dapat ay hanggang 3 araw, mag-aantay ka ng 3 araw. Kasi hindi pwedeng ito ay aaraw-arawin mong i-harvest at wala ka na niyang matitirang yung mga bunga na dapat maibenta mo sa iba, consumer, na pwede mong mabigyan ng malaking price ng iyong gulay. Ang pagkaganyan na marami kaming ani, ginagawa namin ay ito ay pinipili yung mga magaganda at yung medyo okay pa na pwede pang ibenta. So, binibenta namin ito sa market para dun siya na maibenta ng malaki. At yung iba na medyo okay pa naman ay binibenta rin namin dito sa amin. At yun ay, di bale, sa kalahating kilo ay binibenta namin ito ng 20 pesos. So, ayun po, naipakita ko na po sa inyo yung aming mga gulay na aming pinagkakakitaan. So, mabalik po tayo sa, alam ko po nabanggit ko na po yung proseso at yung mga pagbebenta namin. At, so sa pagbebenta po namin na sa market ay, nasabi ko na nga po isa-isa na ito ay dinadala namin sa aming suke na bibili ng aming gulay. So, yun po ay binebenta namin kung ilan po yung bili nila. Halimbawa po, nagpresyo po sila ng 1 kilo, 40 pesos. So, dun po kami magbabase at yun po talaga yung bili nila. So, nakadepende po sa gulay kung ito ay, kung magkano po yung kilo niya sa market. Pero dito po sa amin, binibenta po namin ang, halimbawa po yung sa petya, yung isang bungkus po ng ganito is 20 pesos. Yung sa sitaw naman, 20 pesos din. At yung sa talong, depende po kung meron pong 20 pesos, 25 pesos. Pero pag sa market po, dinodoble nila yung mga presyo. Kaya mas nakakapag-price sila or patong ng mas mataas kaysa sa kami yung nagbebenta sa kanila pero mababa yung kita namin. Sa hirap ng buhay ngayon kahit na sobrang baba ng pagbili nila ng gulay, ang kinakailangan mo talaga siyang mabenta kasi baka masayang yung pagod at yung mga binili mong pampataba, yung pang-spray sa gulay. Pero nakakabawi ka rin naman kasi kung aalagaan mo siya ng mabuti, ang iyong gulayan, at hindi mo siya pinapabayaan, ito ay mamumunga at makakabawi ka sa iyong mga ginastos sa iyong gulayan na yan. At yun yung napansin ko sa market kasi sobrang baba ng bili nila pero sila yung pag pumatong ng price is mataas. Halimbawa po yung kalahating kilo ng sitaw is hahati pa nila yung 1/4 ganon. At sobrang liit, siguro 20 pesos yon pag binibenta na nila. Yun lamang po at salamat sa panonood ng video ito at sana naintindihan nyo at nakapagbigay po ako ng kaunting impormasyon tungkol sa aming gulayan kung paano namin ito binibenta at pagproseso ng pagtatanim nito. Muli, ako nga po pala si Janice Bongat Cleofe from MM4A.